Mula po nung unang panahon, ang ilog na to ang pinaka-highway sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang tanging paraan para makarating ang maraming komunidad sa Agusan. Isa sa may pinakamalaking populasyon dito ay ang mga tribo ng Manobo. Bisperas ng piyesta ng Barangay Sabang Gibong, noong kami bumisita. Sa kanilang paghahanda, may nakilala akong isang kakaibang batang babae. Pugad daw ng mga buhaya ang ilog Agusan. Noong 2011, nakilala ito sa buong mundo matapos mahuli dito ang isa sa pinakamalaking buhayang naitala, ang 21-footer na si Lolong. At meron pa raw na mas malaki, si Lalang, na hindi pa nahuhuli. Pero hindi mga buhaya ang pangunahing problema ng mga Manobo rito. Maliit pa lang tong ilog na to. Umpisa Disyembre hanggang mga Marso. Tumataas ang ilog at umaapaw at napakalawak na lupain dito sa Agusan yung bumabaha. Kuha ito ng huling pagbaha sa Barangay Sabang Gibong. 3 palapag ang barangay hall sa gitna ng komunidad, pero halos 1 palapag na lang ang kita noong bumaha. Nakatali naman sa malalaking puno ang mga bahay. Sa unang araw namin, tila may banta na masamang panahon. Ang mga lalahok sa beauty pageant ng piyesta sa gabing yon, tuloy-tuloy lang sa paghahanda. Todo ang mga dalagitang ito sa pagpapaganda. Pati binti at braso, pinupulbusan para kuminis at pumuti. Ngunit may isang dalagita na hindi na kailangan ng pulbos para mapansin sa entablado. Ito si Mariel Goyo, 12 anyos. Isa siyang albino. Mga taong ipinanganak na may kondisyong walang kulay ang balat. Sa Sabang Gibong, kilala siya sa palayaw na bulaw. Ang ibig sabihin nito ay araw. Halos buong barangay nandito, kabilang na ang lola ni Bulaw. Tonight, in the testament that beauty seems to just have the brilliant minds and sexy body, but it also got the incredible and flabbergasted talent, for they are going to showcase tonight their amazing performances. Welcome to the Talent and Employees Night 2015. Are you excited? My name is Augusta Maria B. Sabado, 14, ang vice na Baybibong. Hindi pala kalahok si Bulaw sa beauty pageant. Maya-maya, nagsimula na ang talent portion ng Timpalak. Pero alam nyo, kahit ganito ako, meron din akong talent. Marunong akong kumanta. Gusto nyo marinig ang boses ko? Ay, nakakahiya naman. Halos lahat sila ay mga taga-tribong Manobo. Kitang-kita sa mga napiling talento ng mga kalahok ang impluwensya ng telebisyon. Iisa lang ang may tema ng katutubo. Ang sayaw ng kalahok na ito nauwi sa isang pagsasadula ng pagkasira ng kagubatan. At dito lumabas sa wakas si Bulaw. Gumanap siya bilang diwata na binuhay ang mga namatay na puno.
Isang papel na may ugat daw sa paniniwala ng ilang matatanda ukol kay Bulao. Ang Sabang Gibong ang pinakamalayong barangay sa munisipalidad ng Talocogon sa probinsya ng Agusan del Sur sa Mindanao. Walang kalsadang papunta rito. Ngunit kahit nasa dulo ang barangay, naabot din ito ng kuryente noong taong 2013. Kaya naman kahit napakalayo sa lungsod, nakakasabay na rin sa uso ang mga manugo rito. Tanda-tanda ko po. Grabe siya. Grabe si Utik. Sa ilang araw ko rito, hirap akong makita ang kulturang katutubo. Ang mga libangan nga dito, parang sa Maynila rin. So yung mga tradisyon ng Manobo, hindi na masyadong ginagawa ng mga bata. Ano lang, normal lang na damit. Tapos pag piyesta, hindi nila yung kultura nila na sumasayaw ng pangmanobo, wala. Modern lang. Yung sa amin, kung ano yung pinapalabas, yun lang. Halimbawa yung mga sa Philippine, search sa television, yun. Parang ginagaya nila na mas high-tech yung dating. Oh, my future daw. Is this a correct sentence? No. Ha? Taga Talocogon si Teacher Emily. 4 na taon na mula nang madistino siya sa Sabang Gibong bilang guro. Sige. Ma'am. Dili. Elementarya ang tinuturuan niya. Isa sa kanyang mga estudyante si Mariel Goyo o Bulao. Sa katunayan, class president pala si Bulao. Ngunit kahit leader siya ng klase, may nanunukso pa rin sa kanya. Anong tukso sa kanya? Bulaw. Kasi yung iba yung parang matanda na daw, bulaw. Hindi maitim yung buhok. May paniniwala ba tungkol sa mga katulad niya? Sir, dati kasi, kaya ganun daw siya kasi yung mama niya, sinabi ng mama niya na pinaglihi daw siya ng ng isda sa tabang, karpa, bulaw din. Ganun, iwan ko kung... Yun ang paniniwala. Oo. Bukod tangi man ang kanyang itsura, hindi lumalayo sa tao si Bulao. Sabi nga ng teacher, matulungin siya sa kanyang mga kaklase. Ay na. Kuha na. Bisperas din ng kaarawan ni Bulao noong una namin siya makapanayam. May pa-birthday kami sa'yo. Ito raw ang unang beses na nakatanggap siya ng regalo. Kung hihingi man siya sa kanyang mga magulang, hindi material ang gusto niya. Ang pasok sa isip ko po ay yung mabubuo lang kami. Pero hindi na po yan matutuloy. Hindi na yung matutuloy. Bakit sa tingin mo? Kasi meron na silang pamilya. Hindi pa ipinapanganak si Bulao, hiwalay na ang kanyang mga magulang. Lolo't lola na niya ang nagpalaki sa kanya. Nalipay ko nga, gihatag sa kuha ang bata. Kay samantala kuan man ako na apo man ako gyud kay ang papa niya anak man ako. Wala na makasuporta sa iya ha. Sabi na ang iyang papa sa wala puy kuan. Wala puy trabaho maghihapon. Diri sa amoa sa isa ka tuig kaduha ra mi mo cropping sa pagharbi sa mais. Ito si Joselito Goyo, ang ama ni Bulao. Number 12. Tuwing piyesta sa Sabang Gibong, sumasali siya sa liga ng basketball. Para pa. Sa ibang barangay sa Talocogon na nakatira si Joselito, kasama ang pangalawang asawa at 2 anak dito. Alright. Arbang. Nasa malayong barangay din ang ina ni Bulao. Ipinaubayan na niya ang bata sa lola nito.
Bihira makita ni Bulao ang kanyang ama at ina. Kaya naman masaya ang bata dahil nandun ang ama sa kanyang kaarawan. Ano tingin mo doon sa sinasabi ng iba o paniniwala ng iba na anak nyo ay isang diwata o anak ng engkanto? Galit ako. Pag sabi nila sa akin nga anak daw ng diwata eh. Galit ako eh. Pero anong pagkaintindi mo doon sa kanyang kulay? Bakit siya nagkakulay na gano'n? Kanang kuwan ba, kapag sabuntis pa siya, ang ipangalaang ganin niya, lubi. Iba-iba ang paniniwala ng mga tao sa Sabang Gibong tungkol sa anyo ni Bulao. Ngunit ni minsan, hindi pa napatingnan sa doktor ang bata. Ang balat ni Bulao na inaasam ng maraming Pinoy, pwede palang maging sanhi ng isang matinding sakit para kay Bulao. Hindi mareklamong bata si Bulao, kaya walang nakakaalam na hirap pala siyang makakita. At ang kanyang balat, tuyong-tuyo at madalas din daw mahapdi. Ang kanyang nararanasan ay mga sintomas ng kondisyon ng pagiging albino. Para sa mga tulad ni Bulao, araw ang kanilang kalaban. Kapag hindi naging maingat, mas madali sila magkakaroon ng kanser sa balat. Maging pamilya niya rito hindi mulat sa tunay niyang kondisyon. Ang paniniwala lang nila, ipinaglihi si Bulao sa isda. Ito ang magiging handa ng mga goyo sa piyesta at kaarawan ni Bulao. Diretso sa ilog ang pinaggilitan ng mga hayop. Dito rin sila naguhugas at naliligo. Kilala ang mga komunidad sa Ilog Agusan sa kanilang mga lumulutang na bahay. Isang natirang impluwensya ng kultura ng kanilang mga katutubong ninuno. At ang palikuran nila, ilog na rin. Kasi kultura namin sir na doon lang sa ilog nagdudumi. Kasi may mga proyekto, mga NGOs na hindi makaya ang bowl lagyan ng tangke at saka i-drain siya. So mahirap. Tingin niyo okay lang yon? Okay kasi kultura namin yun. Pero doon din ang gagaling yung tubig niyo, di ba? Nag-iigib din kayo doon or Ang iba. Ano ba? Yung wala nang mainom, doon lang kumuha. o di ba sila magkakasakit? Sa awa ng Diyos, wala naman. Ayon kay Datu, hindi rin daw pwede magpatayo ng banyo sa lupa kasi may taunang mataas na baha. Sa kalaunan ng pag-uusap namin, meron siyang inamin. Ang unang-una, yung sakit dito sa amin, yung schistosomiasis. Yun nga, kung may pira lang ako, talagang transfer ko sa ibang lugar kasi delikado yung mismo ako. Nagkaroon? Pero asawa ng Diyos. Ano yung masakit? Ulo. Sakit ang Kasi sa utak ang schistosomiasis ko. Saan ang gagaling ang schistosomiasis? Sa mga leaks. Sa dumi rin ang tubig. Dumi ng tao. Ganito ang CR sa mga lumulutang na bahay. Ayoko nang makadagdag pa sa dumi ng Ilog Agusan. Ngayon, ang susunod na challenge ay paano magbanyo dito. Okay, galing sa tubig ulan itong nandito sa mga malalaking tangke. Tapos nagigib akong konti para makapagkilamos. Pero, wala silang drainage dito, kaya pag nagmumog ka, diretso dito sa baba at pasensya na lang kung may tamaan na tao.
Para sa isang napakalayong lugar na naabot na ng kuryente at signal ng cellphone, nakakapagtaka kung bakit ang pangunahing pangangailangan sa sanitasyon ay hindi pa masolusyonan. At dahil sa problemang yan at sa takot sa schistosomiasis, hindi pa rin ako naliligo sa pangatlong araw na namin dito. Ang tahimik na buhay probinsya sa Agusan ay salungat sa timpalak na aming nasaksihan sa huling gabi namin sa Sabang Gibong. Samantala, sa bahay ni Bulao, abala ang kanyang pamilya sa paghahanda para sa kanyang kaarawan. Suot na niya ang regalo naming bestida. Bihirang dumalaw ang ama at ngayoy kasama pa ang 2 anak sa pangalawang asawa. Nilagang baboy at pansit ang handa. Wala nang kantahan at batian. Diretso agad sa kainan. Pagkakain, nanood din si Bulao sa coronation night ng pageant. Kumpleto sa ilaw, musika, DJ at coaching ng mga contestant. May smoke machine pa. We really appreciate the way they wear, the way they Kung tutuusin, tulad sila ng maraming mahihirap na barangay. Titiisin ang kawalan ng maayos na palikuran at malinis na tubig. Huwag lang mawalan ng magarbong pista. Kinaumagahan, sumama ako kay Datu para puntahan ang isang lugar na pinakaiingatan nila. So, walang tao nakatira dito? Wala sir, bawal sa amin ang mag-pier dito. Bakit? Kasi gusto namin yung malinis ng huli na isda. Kung gusto ng tao dito mag-swimming, kasi malinis na tubig. Walang nakatira dito. Maliban lang siguro sa unggoy. Malalim ba to? Malalim sir. Kibatasan ang pangalan ng lawang ito. Bahagi ng malawak na Agusan Marsh. Sanay ng laglag. Ibang sagwan? Sa pangatlong araw ng walang ligo, hindi na ako nag-atubili. Pagkahawan siya nawa. Malalim yan. Akala mo malaya lumangoy dito. Pero may mga bitag daw dyan na pwede ka raw mahuli, pwede kang ma-entangle, no? Hindi ka na makakawala. Higit pa sa bitag o buhaya, schistosomiasis ang pinakabanta sa buhay ng mga taga rito. Kaya iniwasan kong maligo sa ilog. At sana'y ligtas talaga ang lawa nila. Nitong Hulyo lang, nabigyan ng mga computer sa kauna-unahang pagkakataon ang elementarya ng barangay. Kurso sa computer daw ang gustong kunin ni Bulao sa kolehiyo. Sana hindi ako makahinto ng pag-aaral. Kasi mahirap. Opo. Mahirap bang makatapos dito? Opo. Wala akong problema dahil hindi ako makatulong sa'yo dahil sabi ko na ba sa'yo nga mahirap lang ako. Pag mayroong problemang kunti lang, doon ka lang tutulong sa mga lola at lolo mo. Pero kung mayroon akin, bigyan kita kahit kunti lang. Pero pag wala dahil mahirap lang kami. May signal na ng cellphone dito at ngayon may computers na rin. Baka malapit nang magka-internet. Hinahanda namin si Bulao makapunta sa isang dermatologist sa lungsod upang malaman niya ang kanyang tunay na kondisyon at mas mapangalagaan niya ang sarili.
Sa totoo lang, may albinong katulad niya sa lahat ng probinsya. Marami sa kanila ay nakakapagtapos din at nagiging profesional pa. Katulad ni Ambassador Jose Quisha. Ano siya, ang tawag sa kanya ay isang albino. Pero ano to? Mataas na opisyal ng gobyerno. Ambassador ngayon ng Pilipinas sa Amerika. Lahat naman tayo may kanya-kanyang katangian. May tinutukso dahil dito. At minsan nga binubuli pa. Dumayo kami sa malayong pook upang makilala ang isang kakaibang bata. Naiiba nga siya. Dahil sa kabila ng lahat, siya'y isang mahusay na estudyante, malambing na anak at masayang bata. Mula sa Sabang Gibong, Agusan del Sur, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.